kapag ka-andon ka na, ang tagal ng prep mo, tapos one show lang yung sasalihan mo. Parang, worth it ba na isang show lang, tapos nandito na yung condition ko and already naman na ako. Pag natapos mo isang show, alam mong hindi ka pa nagpipick ng pick talaga. Ba't hindi mo itutuloy? Sayang naman yung momentum, di ba? Totoo. Kasi ang ganda mo na eh. Paganda ka na ng paganda. What's up guys? Poy Paule. And Shara Pacheco here. And welcome back to Buhat Diaries, the Gym Tribe, episode 7. Saan pag-uusapan natin ang cost ng competition prep. Ano ba yung mga kailangan nating i-consider pag nag-join tayo ng mga bodybuilding competition? So, maganda siguro kung simulan natin sa mga local competition. Sige, simulan natin for men's. So, let's say gusto mo mag-join ng men's physique. Ano ba yung mga usually na binabayaran? Anong expenses mo to join a competition? Local muna. Okay, so simulan natin sa for local coaches, let's say 10,000 above per month. That's Ganun. per coach. Pero syempre, prices may vary depending on Value na binibigay ng isang or coach. sinong kukunin mo na coach. Pero I think average is 10,000 and above. So, syempre, pag magpipili kayo ng coach nyo, so, make sure na Sulit inalam nyo yung talaga prep. yung background niya, yung credentials niya. Kung anong binabayaran nyo, alam nyo kung anong matatanggap nyo. Oo. Parang ganito na lang. Ito madalas nilang sinasabi sa amin na if you pay premium for something, then that means they provide premium services din. Most cases, ganun. Yeah. Pero, syempre, alamin nyo lang din. Yeah. So that's why Pero yun. like, it's like an investment for yourself. Kasi guys, tandaan nyo, pag gumawa kayo ng coach nyo, sa tatandaan nyo, kinukuha nyo tong coach na to kasi gusto nyo nang may magga-guide sa inyo na alam niya na talaga yung tatahakin ng daan. At hindi ka na magta-trial and error. Kumbaga, lahat ng ibabato niyang mga information sa'yo or protocol is subok na. Hindi yung cookie cutter lang, di ba? Kaya nga the amount is premium, so the service should be premium as well. Tama. So, next, ano ba? Yeah, so coaching, then after that is food. Kasi hindi naman pwedeng mawala yun, Tama. di ba? Yung sa food mo, usually yung chicken breast, rice, gulay ka lang naman every month, tas mag-isa ka lang, 5,000 every month or 6,000, ganun lang yun Kung iikot ka lang sa chicken breast, whey, egg, yun, madali lang naman siyang gawing sources kasi iikot ka lang doon. Pero syempre, kung gusto mo ng mas premium na type of diet, syempre, mag-i-spend ka ng much higher na amount. Let's say, pipili ka ng salmon, Kasi masarap tayo, na type ng tayo beef, diba? yung ano natin, yung chicken breast natin, dalawa na, 2,000. Dalawa na tayo doon. Good for 2 weeks na natin yun. Diba? So, yung whey natin, sponsored naman tayo ni Atlin, diba? Shoutout kay Atlin. Shoutout sa'yo, ate. So, that's for food. Sabihin mo ng less than 10,000 ang budget mo. Splurge ka na dun, ha? Yun, dalawang yun, di mawawala yan. And then, after that is multivitamins and mga supplements. Yung supplement is optional, pero for the vitamins, as much as possible, you would want to take them kasi hindi mo naman lahat makukuha yun sa Greens or fruits, diba? So, at the same time, guys, yung creatine, isa sa importante talaga yan. So, creatine is what? Less than 2,000? Kasama din sa, hindi, 800 o 700. Oh. Less than 1,000 lang yun. Kay Atlin, ha? Oo. Tapos, after nun, yun naman yung mga like must-haves mo dapat. Kahit na nasa Coaching, bahay ka lang. food, supplement, and vitamins. Now, let's go to like kapag sa competition na mismo, magre-register ka na, sasali ka na. So, first thing is your Registration. membership and registration. So, may mga organizations kasi guys na before ka makapag-compete sa kanila, kailangan mo muna maging member ng organization. So, meron silang organizational membership, di ba? Oo, I think that's 3,000. Good for, valid for 1 year naman na yun. So, that's 3,000 for the membership. Well, this is for WNBF. I'm not sure with the other federation. So, 3,000 for WNBF. And then, kapag ka nakapag-member ka na, yung registration mo, May plus 1 na. may plus 1 ng category ba? I think that's around 1,500, 2,000. So,
So, total of 5,000 na yun. Then, after your registration, magpo-polygraph ka pa. Polygraph mo is 3,500. And then, after that, since sa lalaki pa lang naman to, you would need tanning. Tanning is 3,500. And then, after that, ng tanning mo, board shorts mo. Board shorts. So, board shorts, 3,000 to 5,000 range. Depende sa brand yan. na bibilin mo. Siyempre, mas kilalang brand, alam mo naman. Syempre, mas mahal. Syempre, Pero kung because gusto shipping mong for mas mura, siyempre, Pwede din naman. expect din kung anong binabayaran mo. Ganun din. Oo. And then, after that, if you want to avail the photo and video, that's gonna be, let's say, 5,000. Yan yung babayaran mo para sa Competition na overall na Oo. yan. Pero Oo. syempre guys, meron pa yan, may dadagdag pa dyan. So yung travel mo, travel cost mo. Local. Local, de, pupunta ka sa Manila. O, di 1,000. Let's say ganon, yung hotel mo, di ba? So kung saan ka mag-stay, let's say yung competition last time is sa Century Hotel. Oh, kung Hotel gusto ka. mo lang naman Oo. mag-hotel doon. Ngayon, Pero kung ayaw mo din naman, taga mag-Airbnb Manila ka or what, di ba? Pwede rin. Let's say, taga malayong lugar ka, pupunta ka ng Manila, consider mo yung Airbnb or hotel kasi kailangan, wala kang pag-lista yan, di ba? Oo. Magluluto ka ng meal mo, magpa-prep ka ng food mo, kaya kasama din talaga sa budget yun. Yeah, so ayun, so again, just a recap. Competition prep, you need the coach, the food, the supplements, the vitamins, and then during stage na or upon registering, you need the registration, then the membership, the tanning, the board shorts, or kung trunks man yan, or yung brief na gamit nila for bodybuilding, and then photo and video, hotel expenses. If you are on a budget, that's most likely around, so here's the price. Yan. Tapos, yun yung price nyo sa mga lalaki. Pero yun nga guys, ulitin lang din natin na syempre nasa isang tao naman yan kung gusto niyang gawin mura o mahal yung prep niya. Mas mura yung gagawin mong prep, let's say hindi ka magiging maselan sa pagkain mo, okay lang din yun, wala namang masama doon. Pero kung halimbawa, nasa competitive level ka talaga na gusto mo lahat ng mga supplement is kompletuhin mo, even yung 30 or 1 hour na sleep is sobrang importante sa'yo, kaya pati yung mga supplement na ganun, ginagamit mo, let's say melatonin, ashwagandha. So, nasa sa'yo yun, kung paano mo ipapasok yun. Kasi, pag nasa competitive level ka na talaga, even 1% na pwede ka maging ahead sa kalaban mo, gagawin mo para manalo ka. Tandaan nyo yan. Kaya, may mga tao talagang gustong mag-spend, kahit mas malaki, para lang sa kabubuti ng Sipin mo prep na nila. lang for comfort mo din kasi yun. Tama. Yun. So, I think yun yung para sa lalaki. Para sa babae, mas mahal eh. Mas mahal pagka babae. Tama. Sige, i-share mo naman yung sa babae. So, sa babae, same din naman. Kailangan ng coach, kailangan ng budget for the food. Sa coach ng babae. Hindi, although di natin Same lang. na banggit kanina, balik lang natin. Yung iba kasi talaga, kumukuha pa talaga ng mga posing coach. Di natin nabanggit kanina yun. Yeah, ngayon kasi very Very important, na magkaroon guys. ng posing coach. Oo, magkaiba minsan yung contest prep coach at saka yung posing coach. Kasi iba yung effort din talagang kailangan at knowledge para sa posing. Kasi hindi enough yung basta condition ka na lang ngayon eh. Kasi madami nang kayang mag-condition. Ang laban na talaga is kung paano mo i-present yung buong package. Hindi lang basta condition ka. Ito din kasi yan, kapag meron kang posing coach, tutulungan ka niya i-hit yung mga poses based kung paano mas mapapaganda yung physique mo. Okay, hindi siya yung kung anong nakita ko sa iba, yun na rin yung i-apply ko sa'yo. Hindi siya ganun. Kasi kada tao merong iba't ibang structure. Kaya importante din talaga yung posing coach. So sa women's, in terms of coach, food, supplements, and vitamins, almost the same lang naman. Siguro mas mababa lang yung food cost nung babae kasi syempre mas maliit yung kaha nila compare sa lalaki, diba? So dun lang yun magbabayad pero almost the same lang. Okay, we have the registration, then the membership, the tanning, the photo and video, and the polygraph. Meron din kami nun. But what's different is we need the heels. Heels cost like 6,000. Di ko alam kung magkano Shipping pag fee pa. isi-ship pa dito sa Philippines. Ako, I'm thankful enough na dinala na lang ng tatay ko. So, you need the heels, you need the bikini. Ang bikini, Here, sa local. dito sa local, based dun sa napag-inquiran ko,
15,000 and above. So that's the price per bikini. Minimum And then, 15,000. yeah. Then, Sa ibang bansa, expect mas yeah, mahal pa. usually meron mga iba gusto nila bibilin pa nila sa ibang bansa. Pag ibang bansa, mahina ang 20,000 mo dyan. Plus the shipping fee pa, tapos yung tax pa pag dumating na siya dito sa Pilipinas. So you need the heels, the bikini, the accessories. Accessories is okay lang, mura lang siya. You can always buy sa Shein. Hindi mo kailangan ng tunay na diamante. Okay? Kasi after the competition, wala na. Hindi mo na siya magagamit. You need the hair and makeup. Kano hair and makeup? Hair and makeup, merong mga like around 5,000. Pero for me kasi, like, I only trust Seka. So, hi Seka. So, I think with Seka, I'm not sure how much kay Seka, pero I think that's around like more than 5,000, around 8,000, 10,000, something like that. Tapos, yun na, meron na yun. So, yung mag-iiba lang is yung bikini, yung heels, hair and makeup and accessories. Imagine, etong apat na difference lang. So, meron na akong 6,000 dito, meron na akong 15,000 dito, 21,000 na yun. Accessories ko, sabi mo na, 2,000. hindi aabot ng Kaya 2,000. Oh, nga, 1,000 na lang, 22,000. Plus yung makeup ko pa. So, 30,000 na yun, guys. Imagine mo yung difference. Every prep ha? Every prep yun. Every competition yun. Ang napangatlong show mo na yun. Hindi, though yung heels and bikini and eto, mag-i-stay naman na sila kasi gagamitin mo na sila up until the end. Unless hindi ko sasabihin maarte, unless gusto mo na iba-iba yung bikini mo kada show. So, ayun. Pero usually Depende naman, talaga kung oo. sa trip mo, kung anong Oo. gusto mong gawin. Usually naman yung tatlong yun, gagamitin mo na yun up until the end ng competition. Medyo expensive mag-prep ang Expensive talaga, babae. hindi mo na yung medyo. Oo. Kahit lalaki, expensive talaga Expensive siya mag-prep, mag-bodybuilding. expensive talaga mag-prep. Kaya kailangan mong pag-ipunan talaga. Hindi lang yun, kaya kailangan mo talagang magseryoso pag nag-commit ka talagang mag-compete sa bodybuilding. Hindi. Kasi hindi biro yung gastos. Isipin mo, parang gumagastos ka every competition ng, magkano? 50? Siyempre, hindi yun. Internationally, 50 to... International yun. Depende sa... Hindi, kasi kung isipin mo, parang registration mo palagi nasa... Hindi, yung ano lang, babayaran mo na sa federation para package na lahat. Parang mahina ang 30,000 mo kada show mo, ha. Yun ay pagsali mo pa lang sa show nila. Then, wala pa yung hotel mo doon, yung airfare mo, Magkano hotel? 25. hotel mo, 30,000, magkano yun is... Singapore to so may expect mo na medyo mas mahal sa Singapore. Tapos yung... 30,000 yung hotel namin nung Singapore, tapos yung airfare namin is I think tag 12,000 tayong dalawa. So, ganun siya. So, yun yung mga kino-consider mo pag magko-compete ka internationally or locally. Kasi, baka mamaya, mabigla ka, nasa gitna ka na ng prep mo, tapos nabayaran na. ganito pala Ganito yung pala yung ano. babayaran. Mawawala ka na. So, at least, di ba, ito, sinishare lang namin to para may idea rin kayo kung gusto Just nyo to give mag-plan. you an idea kung magkano ang ginagastos para mag-competition. Talagang Pinag-ipunan din talaga. Pinag-iipunan, pinaghahandaan. Hindi siya pwede yung, gusto ko mag-prep, sige G, let's go. Kaya pag nagpe-prep talaga, before ka mag-commit sa prep, isipin mo na, ano ba yung mga plano for that year? Kasi 1 year yan, guys. 1 year ka magpe-prep. And then, kailangan mo talagang mag-know sa mga ibang mga yaya or what. Minsan, kasi wala naka-prep ka Isipin mo na lang yung effort, time, and money you spend like Sa preparing ginagawa mo, for diba? this competition. And then, hindi lang yun kapag ka-andon ka na, ang tagal ng prep mo, tapos one show lang yung sasalihan mo. Parang, worth it ba na isang show lang, tapos nandito na yung condition ko and already naman na ako. So, mapapaisip ka rin, isa lang ba? So, ngayon, kapag naisipan mo na, okay, sige, gusto kong jumoin sa iba. So, another expense na naman yun. Yung kasi guys, kasi like kami, nasa competitive level talaga kami. So, syempre, pag natalo ka, hindi naman natalo. I mean, pag natapos mo isang show, alam mong hindi ka pa nagpipick ng pick talaga. Ba't hindi mo itutuloy? Sayang naman yung momentum, di ba? Totoo. Kasi ang ganda mo na Paganda ka na ng paganda. Alam mong papick ka pa lang talaga, tapos titigilan mo. Kaya talaga, pag prep ka, ready mo talaga yung budget. Although, yun nga, sabi nga namin, ulitin namin kanina, pwede mong gawin mura yung prep mo.
Nasa sa'yo lang Nasa talaga iyo lang yun. kung paano mo siya dadalhin. Kailangan mo lang talagang i-budget lahat. Oo. Imagine mo na lang if budget, ayun nga, like yung in-mention niya kanina na example, if budgeted and ayaw mo mag-melatonin mga ganong bagay, that's fine. It's up to you, right? Pero may challenge kang haharapin. Paano Yes, yung merong pagtulog mo? inconvenience kang mararamdaman. However, if tinaas mo ng konti yung budget mo, syempre, expect Makakatulog ka mo naman. na you did also pay for the convenience. Tama. Yun lang yun. Nag-share lang kami kasi... Share lang namin, dami kasi nagtatanong eh. May mga nag-DM din kasi na ano ba yung mga binabayaran sa WNBF, ano yung mga kailangan consider, and yun, sana nasagot namin yung mga questions. Hopefully, sana this video is like detailed enough to give you an idea how much ba yung expenses or cost para mag-bodybuilding prep. Pero guys, trust me, merong mga iba dyan na mas expensive yung preps nila. Trust me. Baka nga, Usapang nati pa lang to guys ha. oo. Sa nati pa lang to. Yeah, Kumbaga, nati pa usapang lang. natural bodybuilding lang yung budget na to. Yeah, yun. Thank you so much for watching. And guys, supportahan nyo sana yung WNBF Taiwan dahil magko-compete ulit kami doon. I-represent namin yung Philippines. And next, after that is yung Athlete Nutrition Championship. Nandun din lahat ng mga members ng team. And guys, kita-kits on the next one. Oy, wait lang. Ano? Di mo sure kung next na yung athlete. Ay, oo nga. Baka merong pang Oo isa. nga. Malalaman natin after ng Taiwan kung saan yung kasunod na competition na pupuntahan namin. Then guys, don't forget to like, comment, and share, and see you in the next one. Bye! Peace!